bilang isang beginner o sa paggamit ng drone, ay sulit nga ba itong ating bagong-bago na DJI Neo. So ngayon, isi-share ko kung ano yung mga experiences ko sa paggamit nitong DJI Neo 2. So ito po yung pinakabago na drone at pinakasulit at pinakamura na drone ng DJI ngayon at napakasikat nito. So para sa mga beginner katulad ko, nabili ko lang to few weeks ko pa lang ito nabili at bibigyan po natin ng review kung sulit nga ba o beginner friendly ba talaga itong DJI Neo 2. Okay. Ngayon, unang-una sa lahat, price. Ang price po ng DJI Neo 2 ay nagsisimula sa 12,300 kung hindi ako nagkakamali. Sa drone only. Ano po? So, depende na lang yon kung gusto nyo ng may remote, katulad nito, o kaya yung may goggles, at saka yung may motion controller. So, mas nagmamahal siya kapag merong ganun. So, sa akin, ang una kong binili ay yung DJI Neo, at saka may tatlong battery. Ayan, may tatlo siyang battery. Wala pang transmitter. Hindi kasama yung transmitter. At dalawang extra na propeller. So, yun yung kasama ng una kong binili. So, mamaya ay sasabihin ko bakit ako bumili ng ganito. Bakit ako bumili ng separate na remote control RCN3 at saka itong transmitter. Hindi kasi kasama to sa una kong binili. Ngayon, magaan. Ito pong ating DJI Neo ay napakagaan. Ganito lang siya kalaki, oh. Ayan, ito yung kamay ko. Para lang siya isang palad. Saktong-sakto lang sa isang palad ko. Saktong-sakto lang, ganyan lang kalaki. Napakaliit niya, handy, magaan. Madaling gamitin. Compact na compact. Maliit lang, ito lang yung anuhin mo. Pinaka nagustuhan ko dito, hindi mo na kailangan bumili pa ng, hindi mo na siya kailangan bilhan ng memory card. Na siya agad magamit. Ilagay mo lang itong battery. Ganyan. Ilagay mo lang yung battery mo. Paandarin mo, pindutin ito. At pwede mo na siyang gamitin. Makakapag-record na siya kasi meron na siyang built-in 49 gigabytes na storage. Pwede na agad. I think ito yung isa sa pinaka the best na ginawa nito kasi kung wala ka masyadong budget, dagdag pa na bayad ulit kapag bibili ka pa ng storage o memory card. Next thing is pwede mo siyang i-control without phone. Meron siyang hand gesture na pwede mo siyang i-control at gamit lang yung mga buttons nito. Tsaka ito. Makikita mo dito yung mga modes pag in-on po natin. Try natin i-on. Ayan. Ayun, nag-on na siya. DJI. Ayun. May mga modes yan. Dito po natin makikita yung follow. Merong follow. Rocket. Merong rocket. Circle. Circle. Drone. Helix close up. Highlight slow-mo. Selfie shot. Ayun, pwede rin mag-picture. Follow. Gamit lang yung buttons dito, pwede mo na siyang gamitin kahit hindi mo siya i-connect sa cellphone. So yun yung halimbawa madalian lang na video, follow. Paliparin mo na lang agad. Pwede mo na siyang magamit. So yun yung isa sa maganda rin na madali na gamitin. Pwede rin na gamitan nyo ng cellphone. Magda-download lang kayo ng DJI
Fly app. So, i-connect nyo lang ito, tsaka yung cellphone. At, in terms of downloading, downloading tayo, mabilis lang din. Mabilis lang din i-download. Download nyo lang din through DJI Fly app. Sa pagpapalipad ko nito, isa lang yung hindi ko nagustuhan. Kasi kapag gamit nyo yung inyong cellphone, gamit nyo lang yung yung cellphone nyo sa pagpapalipad at pagkocontrol, ay okay naman siya kapag malapit lang. Pero pag lumayo na siya ng mga 50 meters, 25 meters, naglo-lost connection na siya. Kasi nga, ang pag-connect lang nito at saka yung cellphone natin ay through Wi-Fi. So, hindi niya kaya yung mga 100 meters, 50 meters, naglo-lost connection na siya. So, yun yung naging experience ko dito, no? Pero ang kagandahan, pag nag-lost connection siya, hindi ka kakabahan na mawala yung iyong DJI Neo 2. Dahil, babalik siya. Meron siyang program na kung saan kapag nag-lost connection siya, ay automatic na mag-return to home siya. So, safety, pag nag-lost connection, babalik. At ito pa pala yung maganda, ito maliit lang siya, tapos may guard. So, hindi ka kakabahan na saluhin. Kasi pwede mo siyang, saluhin lang. Ganyan mo lang siya. Gaganyan nyo lang yung kamay nyo, tapos madedetect niya. Palm landing ang tawag nun. Yun nga pala. Kaya pala ako bumili nito. Kaya ako bumili ng separate na remote controller. Kasi nga, yung problem ko, nagdi-disconnect siya kapag malayo na yung yung narating ng DJI Neo natin. So, yun lang naman kasi. Pero kung gusto mo yung yung malapitan lang, hindi ka naman yung ma-explore, goods na itong ganito na package, yung walang DJI Neo. Pero sa akin kasi bilang curious din at gusto ko mag-explore gamit itong drone na ito, ay hindi talaga kakayanin ng gamit lang yung DJI Neo app na pag-control. So, bumili ako ng separate na ganito, DJI RCN3 remote controller, at itong kinakailangan natin ito yung tinatawag na transceiver. So, ito yung nagko-connect sa ating remote controller. Kasi kapag wala ito, useless ito kasi hindi rin naman natin magagamit yung hindi siya magko-connect So, sulit nga ba sa aking experience, beginner, wala talagang kaalam-alam sa pagpapalipad ng drone, ay napakasulit, napakadaling gamitin, napakadaling i-connect, hindi mo na iisipan ng storage, napakagaan, napaka-safe. Meron itong mga safety features. Maiiwasan mo na maaksidente o masira ang ating DJI Neo 2. Kung ikaw ay first timer din, katulad ko, ay napakagandang beginner drone itong ating DJI Neo 2. So, sa susunod na video ay ating itry na paliparin ito. Ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Gamit lang ang hand gestures. Gamit yung cellphone na app. Tapos yung gamit naman ito kung ano yung mga disadvantage at advantages o kagandahan naman ito. So hanggang dun lang at see you on the next video.